Mga katambay, mga kabayan, muli po, nagbabalik na naman po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Ito po mga tambay, magandang umaga po muna pala. Tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat. Ito po mga tambay, makibalita po tayo kila Attorney Harry Roque. Doon po sa The Hague, sa Netherlands. At least malaman po natin, di po ba, kung ano po kalagayan at sitwasyon ng ating dating Pangulong Duterte na pinatapon po, kidnapping ang ginawa ng napaka kasaysayan na po, napaka sama umano na naging presidente sa kasaysayan ng panahon na nagpatapon po ng dating Pangulo ng walang due process na ibinigay man lang. Ibang klase po yan. Isa po yung history sa kasaysayan ng ating bansa na nagkaroon po ng ganyang klaseng presidente ang Pilipinas. Una-una, wala pang utang na loob, mga kababayan. Ito po, meron po pahayag dahil ang nahandun po ngayon sa ICC, sa The Hague, ay ang mga apo po ng dating Pangulong Duterte, mga anak po ni ni Congressman Pulong Duterte. Sila Congressman Omar Duterte at syempre po ang apo o sinasabing anak na babae ni Congressman Pulong na si Isabel Duterte, mga tambay. Ito po mga kabayan, pakinggan po natin ang interview po ni Attorney Harry Roque. Ito masigo ba? Okay. Pwede ba ikaw na mag-ano? Guys. Yeah. Hey, Hi, Ate. Oo, so kamusta po ang dalaw kita sa dito? Very interactive ngayon. Hindi kami makakwento about sa past. Kwento na yung mga pinagdaanan niya, yun naman. Kwento naman. Gano'ng katagal yung Wala. Same. Okay pa rin. 8 minutes? 1 hour lang. Pero yung lola nyo hindi nakasama ngayon. So, normally they don't stay visit. That's right. But then, Delayed kami. delayed because napagbigyan. Napagbigyan kami ng extra day. Kasi going home, lapit na Yeah. When are you going home? on the 20. Okay. Pero si Isabel, Yeah, okay. Oh my God. So alam niyo po, una-una, no, ang dami kumakalat na fake news. No? So tell us, unequivocal, kamusta si Tatay Vico? That's why. So dami kumakalat na fake news. Marami pa nga nagsasabi, pumanaw na, no? Kadakuhan. So, yeah, please. So, Dahil nakita niyo si Tatay Vico. see, he's alive. And, that's as much as we can say. Like, he's alive and he's okay. Ito to yung fake news. It's alive. Okay. And so anong mensahe po ninyo sa mga supporters ngayon? Sa supporters namin, then, thank you talaga masyado. Actually, mabigla na ako kay every daan dito. Maraming new faces, marami talaga masyado nag-support sa kanya. Dagan tayong salamat po. From all over the Philippines, all over the world, our deepest gratitude talaga. Thank you. Well, can you join us po din sa mga activities ng 19, 20, 21, 22? Sa 19, may visitation pa kami. Oo. I think maybe one of the events we'll see. 21, I think, is the biggest. Yeah, I think Wala na we'll ako. see. Oo. Super Lola, no? Yeah. I'll ask. Please give him my contact. Of course. Yeah. Yes. Oo, paglalaan. Anyway, kayo po, may mga tanong kayo? Kasi limited na po ang pwede nilang sabihin ngayon. Yeah, correct. Ano mga tanong? Oo, About sa skincare ko? Skincare ni ano ni. Unsa day mo skincare ano? Ay, moisturizer. Dapat mo na sa side. And Derm Edge. Wala day hukari ano. Press mo. Okay, let's have pictures na. Okay. Sige, go. Kayo po. Okay lang di ba ang health natin di kung karon? Opo. Siguro, like, as you said, yun na. That's You okay, know, that's okay. It's okay and alive. Yeah, yun lang. Please. Ayun na po. Tara ba? Yung po mga tambay, sinagot na po ng apo ng ating dating Pangulong Duterte, si Omar Duterte at si Isabel Duterte, ang anak po ni Congressman Pulong Duterte, mga kabayan. Si Isabel at si Omar. At I think si Omar po ay isa rin pong congressman sa Davao City.
mga kababayan. Yan po. At yung kumakalat din po na pumanaw na daw po ang ating dating Pangulong Duterte, kumakalat po yan at sinabi po yan ay mismo ng apo na fake news at nananatili pong buhay ang ating dating Pangulong Duterte, alive na alive at nakakausap pa po nila. At syempre po, limitado na lang po ang pwede po nilang sabihin dahil ito po'y pinagbabawal na po ng I think ICC o ito pong legal counsel po ng dating Pangulong Duterte. Dahil nga po napakarami pong kumakalat na fake news. Hindi po ba? Kaya maraming salamat po kay Atty. Roque na talagang patuloy na sumusubaybay at nagbabantay at naghahatid po ng balita at siyempre po mensahe sa atin. Kasama po sila Alvin, andyan din po sila Alvin at siyempre po napupunta rin po ang ating mga kababayan dyan. Sila yung mga vloggers po na mga supporters ng pamilya Duterte. At siyempre po nagpapasalamat po ang pamilya Duterte. Yan po ang pinararating po ni Omar na Duterte na pagpapasalamat sa suporta at pagmamahal at sa mga dasal na rin po na natatanggap at ibinibigay po sa kanilang pamilya. At isa po yan ay napakalaking tulong lalong-lalo po sa pinagdadaanan po ng dating Pangulong Duterte. Siyempre po napakahirap po kasi ng pinagdaanan niya na yung lagi ko po sinasabi, isa po siyang dating Pangulo, lingkod bayan, nang halos sa buong buhay niya ay naglingkod siya sa ating bansa. Magmula sa Davao hanggang sa buong bansa nang siya ay maging presidente. Pero ang iginanti lang po sa kanya ng pamahalaan ng binagoong Pilipinas ay wala pong karespeto. Mga kababayan, hindi po katanggap-tanggap sa mga matitino na Pilipino. Sa mga adiktus at bangag na Pilipino ay tanggap po nila yan. Lalong-lalo po kung kasama pa ang makakaliwang grupo. At mga korap at mga demonyong magnanakaw na politiko. Tanggap po nila yan. At pati po ang mga oligarko na nasagasaan ni dating Pangulong Duterte dahil po sa kanya pong kampanya, lalong-lalo po sa tamang pagbabayad ng buwis ng mayayaman na masyado pong naging mga ganid at swapang sa pera. Di po ba mga kababayan? Kaya napakarami pong talagang hindi po matutuwa. Pagka magandang ginawa mo sa bayan, ay marami pong hindi matutuwa. Lalo-lalo po yung sinasabi nga pong may pagkagahaman, ganid, greedy. Yan, hindi po matutuwa yan. Lalo-lalo po siyempre yung mga makakaliwa. Hindi po ba mga kababayan? At alam naman po natin ngayon, sa panahon po natin ngayon ay gamit na gamit po ang pera ng bansa, ang pera ng taong bayan, ang pera ng taxpayer ay gamit na gamit po nila umano sa pamumulitika. Dahil hindi po pwedeng hindi gastusan po yan. Dahil po ang pera ng Pilipino yata ang ginastos dyan para mapunta at madala dyan. Dahil una-una, wala pong jurisdiction sa atin ng ICC. Wala na. Pero nagawa pa rin po nila na ipadala dyan. Gamit po ang pera ng taong bayan umano. At syempre, atin pa ang eroplano. Gumastos ang Pilipino. Kaya nga tinatanong po sa Kongreso yan ni Congressman Paulo Duterte. Paulo Marcoleta, si Paulo Marcoleta. Nagtatanong kung magkano nagastos ng Pilipinas kaya sa magkapatid na Boying Rimulya, di ba? Sa DILG, Secretary Rimulya at kay Boying Rimulya ng DOJ, di ba? Ayaw nilang sagutin. Kasi lalong magagalit ang Pilipino sa kanila kung sinagot nila kung magkano nagastos. Dahil taxpayer money po yun. Kidnapin mo ang dating Pangulong Duterte, tapos taxpayer money pa gamit nyo. Talagang magagalit ng usot galit. Alam naman po natin, hindi naman po tatanggapin ng ICC yan. Kung walang, hindi po ba? Pera-pera. Hindi po ba? Kaya maraming salamat po sa mga katulad po nila Atty. Roque, siyempre po sila Alvin na nandiyan po at marami pang iba nating kababayan na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa pamilya Duterte at hindi po pinababayaan at siyempre po hindi po sila bumibitiw hanggat hindi po nakukuha ni dating Pangulong Duterte ang katarungan na talagang ipinagkait po sa kanya sa Pilipinas. Sa Pilipinas ay pinagkait po ang kanyang sinasabing human rights
wala po siyang nakuwang human rights sa gobyerno ng binagoongang Pilipinas. Real talk po yan, mga kababayan. At syempre po, tayo po na sumusuporta, ay wag po tayong tumigil na tayo po ay manalangin at humingi po ng awa na makamit po ng dating Pangulong Duterte ang katarungan at yung po ang sanang manaig sa dating Pangulong Duterte. Huwag po sana ang mga maitim na balak po ng mga nagpakademonyong politiko sa ating bansa. Mga kababayan, maraming salamat po mga kababayan sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. Siyempre po, thank you po sa inyo. At siyempre po sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, ingat po sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you rin po, mabuhay po kayo. At siyempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At siyempre po sa mga nagbibigay rin po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod, shoutout po mga kababayan kay Ma'am Nancy, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, si Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Soli DDS ng Berlin, Germany, si Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bei Chichioko, si Ma'am LB, at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, at si Eric Hershio ng Canada. Thank you po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. At syempre po, ingat po kayo sa inyong po mga paggawa. At syempre po, yung panalangin po natin, lagi po natin isama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay maingatan po sila sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at lakas ng dating Pangulong Duterte. At syempre po, makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Thank you po sa mga dasal. At ganoon din po mga kababayan, tayo po ay manalangin at magdasal para po sa ating pamilya at sa ating mga sarili, na tayo po ay maingatan lahat, mga kababayan. Thank you po sa muli. Ingat po tayo. Bye-bye.